Alright, sige, alas 6:05 na ho ng umaga. At sa puntong ito, Darlene, may mga nag-aantay nito kahit papano. Sana ho'y maging inspirasyon yun yung ating food for the soul and food for the spirit every day. Makatulong ho sa ating pang-spiritual na pamumuhay at mamulat tayo sa katotohanan. Katulad ho ngayon, ano bang gusto ho nating i-share? Ano ba talaga yung purpose ng Panginoon sa atin sa buhay po natin ito? What is God's purpose for our lives sa buhay po natin? Sabi ho, our God, Heavenly Father, wants us to find happiness and joy. Gusto niya tayo maging masaya. Gusto niya tayo laging may peace of mind. Diba? Kaso ang problema, partner, dahil sa mga sitwasyon na hindi maiwasan. At siyempre dahil tayo ay tao, alam mo, nandyan yung challenge eh. At hindi lang naman ho yung challenge siya nangyayari, kundi nandyan din ang good and evil na pagpipilian natin. Sabi po, He created a plan for us to grow, live by faith, and return to live with Him someday. His plan, or the plan of God, mga kaibigan, gives meaning and context to our life here on earth and answers the big question or questions. Where did I come from? Why am I here? And what happens after die? Yun po yung hindi na natin alam kung ano po mangyayari. Alright? At sinasabi din po that our ultimate purpose in life is to glorify God. Okay? Ano man ho ang sitwasyon natin sa buhay, nasa laylayan man tayo, nasa middle class tayo, or kumbaga, natupad yung ating kahilingan na gumanda ang buhay, is our purpose in life is to glorify God. Diba? Sabi nga ho, sa mga nagmamahal sa Diyos, all things works together for good. And for those who are called according to His purpose. Mga ka-music. Okay? Sabi nga ho sa Proverbs, the Lord has made everything for its purpose, partner. The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Alright? To everything, there is a season. Sabi nga po, a time for every purpose under heaven. Alright? A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. A time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, a time to laugh, and a time to mourn, and a time to dance. So yun po yun. So everything, mga kaibigan, there is a season. Alright? A time for every purpose under heaven. So ang gagawin lang ho natin today, at sa mga susunod pang mga araw, ano man ho ang sitwasyon natin, sabi ko nga po, number 1 is trust God and believe in yourself. Sabi ho, your confidence is based in knowing that He has designed you and called you to your purpose, and He will help you in fulfilling it. Number 2 is seek transform. Areas within yourself and your life where God is leading you to grow. The more you develop the heart of God and mind of Christ, the more you will sense and respond to the Spirit's leading. And number 3 is keep focus of your vision, partner. Keep focus of your vision. Sabi po, instead of outside influences, ang dami niyan, partner eh. Yeah. Diba? Paglabas mo ng bahay, samut-sari, iba-ibang mga what do you call this? Influences eh. Temptations. Nandyan lahat. Paglabas mo talaga ng bahay, talagang susubukin ka talaga. Correct. Okay? Remember, sabi niya, that you are moving toward God's plan for your life rather than following external influences. Kasi minsan, mga kaibigan, nawawala tayo sa focus, sa vision natin sa buhay, sa mission natin sa buhay dahil po sa paligid ho natin.
And number 4, make choices that fit who you are and your life situation. Ang sabi niya, partner, be authentic. Oo, huwag kayong fake. Authentic na eh. Huwag kayong fake. And you have to be realistic in making decisions about you do or what you do. Timing and strategies to avoid unnecessary stress. And number 5 is plan simple and clear action steps. Also, number 6 is make a plan to manage existing or potential obstacles. And number 7, set up accountability or support with a friend, group, or system we need. Nandyan po ang simbahan. Ang mga taong simbahan, mga ministro, mga leader ng simbahan na pwede ho nating lapitan. Alright? At maging flexible daw ho tayo. It may take days, weeks, months, or longer to be completed certain of every aspect daw ho of our God-given purpose, mga kaibigan. Hindi ho agad-agad. Hindi talaga siya yung partner, yung ngayon ginusto mo, bukas ano na, di ba? Mangyayari na yung, hindi rin eh, partner eh. It's ano rin yan, unti-unti. Pero as long as nandun ka sa focus at vision mo, mga kaibigan, na ikaw po ay sabihin na po nating ibinibigay mo lahat sa Panginoong Diyos, ay tutulungan ka po niya para mabago mo po yung gusto mong baguhin. Amen? Amen. So, alam niyo na ho kung ano ho yung purpose natin sa mundong ito. Hindi lang ho magpayaman. Hindi lang ho magpapogi. Hindi lang ho para sumikat, maging celebrity, para makilala. Diba? Hindi lang ho para yumaman. Hindi lang ho para sa material na bagay. In short, para sa material na bagay. Pero yung purpose din po natin dito is to glorify God. Okay? To glorify God. Because lahat ng ginagawa ho natin, mga kanyusik, alam nyo po, ay pag wala hong kumpas at hindi ho ginusto ng Panginoon na mangyari, ay hindi po mangyayari. Amen? Lahat po yan ay may timing, di ba? In His time. Yeah. Kaya may kanta tayo sa Katoliko, di ba? In His time, di ba? May ganon. May mga kanta ho tayong ganon na Panginoon pa rin ang magdedesisyon sa mga bagay-bagay na gusto po natin mangyari sa buhay po natin. Amen? Dahil ayaw niya tayong mawindang. Ayaw niya tayong magsisi, maligaw, madapa. Kung madapa man tayo, ang utos naman ng Panginoon ay bumangon ka. Diba? Bumangon ka. Habang may buhay, may pag-asa. We have the word hope. Again, it's love, faith, and hope na dapat meron tayo sa buhay po natin. Amen? Napakarami hong pagsubok. Inuulit ko ho, sa mundong ginagalawan ho natin ngayon, napakarami hong pagsubok sa buhay. Alright?